Update po tayo sa lagay ng panahon ngayong may binabantayang LPA at ang pagsisimula ng dry season. Kausapin po natin si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po, Ms. Connie, at sa ating mga taga-subaybay sa Balitang Hali. Nasaan na po ang binabantayan nating low pressure area, ma'am? As of 3 a.m., itong low pressure area ay nasa layong 645 kilometers sa may silangan ng southeastern Mindanao po. Okay, at ano hong mga lugar na maaaring maapektuhang direkta nito? Ngayong araw, nakikita nga natin na magdadala ito ng mga maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa Central Visayas, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region at Siquijor. Sa mga susunod na araw, posible pa rin nga itong lumapit at makaapekto sa areas ng Bicol Region and also ilang parts pa ng Visayas at Mimaropa. Gaano ho kalakas kaya ang inaasahan natin mga pag-uulan dyan at inaasahan din ho ba natin magiging isang bagyo ito? So ngayon ay napakababa pa ng tsansa na maging bagyo nitong low pressure area na ito. Sa malakas naman ng mga pag-ulan, nakikita natin na posible yung sa ngayon, light to moderate with at times heavy. Pero habang lumalapit ito, posible na yung mga moderate to heavy rain. I see, okay. Pero dito ho naman sa Metro Manila, ano ho kaya ang ating magiging lagay ng panahon? Kung sa Metro Manila naman, ay magandang panahon naman yung inaasahan natin. Although mainit at maalinsangan pa rin, pero may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Sa kasalukuyan, base sa ating latest na analysis, mababa pa naman yung chance nitong low pressure area na makaapekto sa atin sa Metro Manila. Pero patuloy pa rin tayong makatutok sa update ng Pag-asa. Pagdating naman po sa opisyal na pagsisimula ng dry season sa bansa, ano yung criteria o parameters na tinitingnan kung magdedeklara na po tayo ng tag-init? Opo, isa sa mga tinitingnan natin ay yung establishment ng high pressure area sa northwestern Pacific at usually yun kasi yung nakita natin na termination na or posible na mag-terminate ng northeast monsoon. And also, titingnan din natin yung wind direction and also yung mga temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Malapit-lapit na ho tayo no, na magdeklara ng dry season? Opo, ngayon po ay kasabay na nga po, nakikita nga din po natin na over most parts of the country, simula na rin ang dry season. Ay, simula na. Okay. At matinding init na nga ho, no, kahit kakasimula pa lamang nito pong dry season natin, posible bang tumindi pa ho ito habang syempre kasagsagan po ng tag-init? Opo, so ngayon, may mga nare-record na nga tayong mataas na temperatura, pati yung damang init na heat index, mataas na nga lalo na dito sa may bandang Pangasinan. Kakasimula pa nga lang po na ating dry season. So yung usually kasi yung mataas na temperatura nare-record natin around May, kung hindi naman ay around April. Alright, marami pong salamat sa inyo pong paggabay sa amin, Ms. Veronica Torres ng Pag-asa. Salamat din.